And the secret ay ito po. Galatians chapter 2 verse 20. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Sabi ni Paul. Si Paul na ubo ng sama, mamamatay tao ng mga Kristiyano, persecutor of Christians. Siya ngayon nagsasabi, hindi na ako nabubuhay sa aking pagkatao. Si Kristo na nabubuhay sa akin. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Amen. At dahil si Kristo'y sumasa kanya, unti-unti nakakabahagi siya ng mga ugali ng ating Panginoong Jesucristo, yung character ng ating Panginoon, yung attitude ni Kristo Jesus, mga kapatid. Pag si Kristo po'y sumasa atin, ano nangyayari? Inhabitation at innovation. Pag si Kristo sumasa atin, siya ililikha ng mga pagbabago sa atin, innovation. But meron tayong responsibility to become like Christ. Sabi ko nga sa inyo, joint venture. Ito po yung ating responsibility, mga kapatid ko. We have to choose to let go of old ways of acting. Ephesians chapter 2 verse 2. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. We are directed. Iwan. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Katulad ko po, iniwan ko yung drugs, barkada. At ito kagandahan, kasi po talaga nung ako po yung nag-LSS noong 1982, mga kapatid, ako talagang namangha, nag-wonder doon sa mga speakers na aking napakinggan. 7 paksa ng LSS na inatinan ko, 7 speakers din, walang tuhog-tuhog. At bawat isa meron pong kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang pinagdaanan. At yung mga speakers na aking po napuntahang LSS o yung grupo na yon, mga educated sila, mga professional, mga executive sa bangko, etc., etc., mga dignified, mga kapatid. Pero hindi ko akalain na mga ganong klaseng tao na graduate ng Ateneo, UP, magkaroon ng ganong klase ng buhay na hindi rin maganda, mga kapatid. At ako'y nabighani, ang nasabi ko, sana magkaganon din ako.